Ito ang GMA Regional TV News. Mga kapuso, mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Huli kampo ang pagdukot sa isang negosyante sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Chris, nasagip ba yung biktima? Connie, nailigtas na ang dinukot na negosyante. Naaresto rin ang 3 sospek kabilang na ang pinsan ng biktima na itinuturong mastermind ng kidnapping. Balitang hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada sa isang subdivision sa Cabanatuan, Nueva Ecija, bandang mag-aalas 8 ng umaga nitong Lunes. Nakasuot siya ng kulay pulang damit at may takip sa muka. Maya-maya pa, may 2 pang lumapit sa lalaki na kapwa may takip ang mga muka. Kasunod nito na nakita sa CCTV ng pagdating ng isang kulay pulang pick-up na pumarada. Bumaba ang isang may edad na lalaki na nakasuot lamang ng kulay puting sando. Lumakad siya papalapit sa pintuan para buksan ang lock sa pinto, pero mabilis na lumapit ang 2 lalaki at makikitang nagpupumiglas ang matandang lalaki. Pilit namang pinupwersa ng 2 lalaki pabalik na ilapit sa kanyang sasakyan ang biktima habang nakatutok ang isang baril. Hanggang sa mailapit ang biktima sa kanyang sasakyan. Ilang saglit pa, pilit na isinakay ng mga sospek ang biktima at agad na umalis. Ang biktimang sapilitang tinangay, isa palang negosyante. Sa tulong ng kuha ng mga CCTV, mabilis na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad. Through backtracking is natagpuan natin yung subject sa San Miguel, Bulacan. Natuntun at nasagip nila ang dugo ang biktima sa barangay Bacod Bayan. Gayon din ang sasakyan ng biktima na inabandona ng mga sospek. Agad na dinala ang biktima sa ospital na ngayon ay ligtas na sa kapahamakan. Sunod-sunod namang naaresto ng mga pulis ang 3 sospek sa magkahiwalay na operasyon sa Nueva Ecija at San Miguel, Bulacan. Isa sa mga sospek ang itinuturong mastermind na napag-alamang pinsan ng biktima. Isa rin siyang awol na pulis. Nahuli natin yung pinaka-main suspect na nataon naman na ex-police, no? Na kamag-anak mismo nung biktima. Sa panayam ng GMA Integrated News sa mga sospek, aminado sila sa ginawang krimen para makahingi ng 5 milyong pisong ransom kapalit ng paglaya ng biktima. Nag-demand sila ng 5 milyon. Yun nga, nagkaroon ng konting negotiation. Nakapit na sila sa Cabanatuan City Police Station at mahaharap sa reklamong kidnapping. Nagalit sir ako sa kanya dahil nangangailangan ako ng trabaho. May sakit yung asawa ko, hindi niya ako pinapansin. Sila lahat kapipera, ako lang pisa nila dito. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nang dahil umano sa prank, pinagbabaril ang kotseng sinasakyan ng ilang kabataan sa Lipa, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, may inihatid na kaibigan sa barangay Marawoy nitong Lunes ng madaling araw ang magkakaklaseng edad 17 hanggang 19. Nang paalis na sila, bigla na lamang daw lumabas ang sospek at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Nakalayo ang kotse na tinamaan ng bala. Walang nasaktan sa magkakaibigan. Lumalabas sa investigasyon na bago ang pamamaril, isa sa mga magkakaibigan ang nanundo sa lugar ang pumindot sa doorbell ng sospek na posibleng ikinagalit nito. Inireport na sa pulisya ang insidente matapos ang ilang oras at naaresto ang lalaking namaril. Kinupiska ng pulisya ang kanyang baril na lisensyado naman. Tumangging magpaunlak ng panayam ang sospek. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ng isang lalaki sa Naga, Cebu matapos masaksak. Cecil, ano nangyari? Rafi, umawat lang sa away ang biktima nang bigla siyang saksakin ng isa sa mga nag-aaway. Base sa investigasyon, nakikipag-inuman ang sospek sa kanyang anak at mga kaibigan sa tapat ng bahay ng biktima. Maya-maya ay nagtalo ang bayaw ng biktima at ang anak ng sospek na dati na raw may alitan. Nagising ang biktima dahil sa ingay. Nang lumabas siya at umawat, doon na siya sinaksak ng sospek gamit ang ice pick. Tinamaan siya sa kaliwang braso. Nagpapagaling siya ngayon sa ospital.
habang hinahanap naman ang sospek na tumakas matapos ang insidente. Lumikas ang mga residenteng nakatira malapit sa baybayin sa Sultan Kudarat, kasunod ng magnitude 5.7 na lindol pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Ayon kay News Cooper Naif Abay, pumunta sila sa tinatawag na Kilometer 1 ng Barangay Nalilidan na mas mataas at malawak na lugar. Wala pong inilabas na tsunami alert ang PHIVOLCS. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa aftershocks. As of 6 a.m., mahigit 1,400 aftershocks na ang naitala mula sa main shock na may epicenter na mahigit 50 kilometro sa timog kanluran ng Calamansig. Kabilang naman sa pinakabagong aftershock ang magnitude 5.1 kaninang pasado 9:00. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang barangay kagawad sa Murcia, Negros Occidental. Base sa investigasyon, nanggaling sa clean-up drive ang biktimang 59 anyos. Pinagbabaril siya ng riding in tandem na tinutugis pa hanggang sa ngayon. Tinamaan ng bala ng baril sa ulo ang biktima. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Ayon sa kanyang mga kaanak, dati nang pinagtangkaan ang buhay ng biktima dahil sa alitan sa lupa.